So ito nga pala yung side hustle ko dito sa Japan. Once a week, nagba-bartender ako sa Nishi Nakajima. Hindi naman sa nagkukulang. Gusto ko lang talagang mag-extra income. Iba pa rin kasi yung feeling na nabibili yung mga gusto mo. Lalo na ako, mahilig ako sa pagkain. Halos ata ng gastos ko pagkain napupunti. Bago ako pumasok, lagi muna akong kumakain sa Matsuya. Siyempre, automatic katsukari yung in-order ko. Medyo sinaswerte nga ako ngayon kasi kadalasan sold out na to mga alas 6 pa lang eh. Tingnan nyo naman yung portion. Busog ka talaga. 760 yen lang, unrealized pa. Ito yung ulam na kahit araw-arawin ko, hindi ako magsasawa. Kita nyo naman kung paano ko sinimot. Anyway, pagkatapos kumain, diretso na ako agad sa bar. Ang ayaw ko lang dito, yung mga makukulit sa daan na haharangin ka tapos tatanungin ka kung gusto mo ng ganito or ganyan. Wag kayong sasama sa mga ganun ha. Hindi naman lahat pero may mga rare instances na pwede kayong maloko. Sa mga mahilig magpamasahe, marami din dito sa paligid namin. Ang balita ko, yung mga nagpapamasahe dito, nakangiti paglabas ng shop. Ano kayang meron? Anyway, may sarili akong susi kasi one man operation lang ako lagi. At saka syempre pinagkakatiwalaan na rin ako ng boss ko. Ako na yung nagbubukas at nagsasara. Ang pinakauna kong ginagawa, binubuksan ko lahat ng mga electronics at sinisigurado kong naka-on na lahat ng ilaw. Pagkatapos nun, chinecheck ko yung mga stocks. Pag may kulang, kailangan masabihan agad yung owner para siya na yung mag-order sa mga suppliers. Nilalagay ko rin tong mga peking kandila para sa mood. Sunod naman, ilalabas ko yung signboard para officially open na. Pag okay na ang lahat, pwede na mag-post ng story sa IG para ipaalam na open na siya. Itong side gig ko as bartender, bihira sa mga Pinoy. Siguro dahil na rin sa language barrier. Halos Japanese kasi yung mga customers eh. Mahigit 13 years na ako dito at yung asawa ko, Haponesa pa partida. Pero may mga usapan pa rin na hindi ko talaga masabayan. Kaya bilib ako sa mga kababayan natin na hostess dito. Kadalasan nagsisimula sila na basic lang ang alam sa Nihongo. Pero carry lang, kinakaya nila. Sa nightlife industry sa Japan, pinaka-importante talaga yung communication. Kailangan marunong kang bumasa ng tao. Ang main goal kasi, maging komportable yung customers at mag-enjoy sila. Yung paggawa ng drinks, kahit on the spot mo matutunan, okay lang yan. Ang pinaka-challenge sa bartending naman ay kung paano magtuloy-tuloy yung usapan. Iba kasi yung bar culture dito. Normal lang pumunta na mag-isa. Gusto lang nilang makipagkwentuhan at makihalubilo. At kung marami ng customers, kailangan aware ka kung sino-sino yung mga naiinip. Kadalasan, ang ginagawa ko, pinagsasama-sama ko sila sa isang usapan para hindi na ako palipat-lipat. Yung mga pumupunta naman na sa group, usually okay na sila kahit sila-sila lang eh. Pero mas nag-enjoy sila pag kinoconnect mo sila sa mga ibang customers. Kung nasa Japan ka at balak mong mag-bartender, pwede kang mag-start sa mga international bars muna kung medyo hirap ka pa sa Nihongo. Mas focus sila sa serving, yung trabaho parang waiter. Tapos may mga kasama ka palagi sa trabaho, kaya pag nahirapan ka, palaging may tutulong sa'yo. At syempre yung mga customers nila, mga foreigners din halos. At kadalasan yung usapan nila dito, hindi naman ganun kalalim. Kaya okay lang kahit hindi ka masyadong marunong mag-Japanese. Okay, malapit na mag-alas 4 ng umaga. Mga gantong oras pag wala pang customers, usually sinasara ko na yung umise. Kasi hanggang 5 lang talaga yung isa na to. So, may Korean restaurant sa tabi namin. Kaya kain muna ako dito. Medyo napadami yung na-order ko kasi nagutom ako. Sobrang dami kasi ng customers ngayong araw na to. Wala nang paligoy-ligoy, sinimulan ko na agad sa Yangnyeom Chicken. Ang dami ko nang natikman na Korean fried chicken pero iba to. Ibang level. Sinundan ko ng kimbap. Iba pa rin talaga pag may kanin eh. At finally, isang arinola ng Korean ramen. Sobrang sarap. Tignan nyo, muntik ko na maubos oh. Bali ito yung total na kinain ko. 3,350 yen. Hindi ko alam kung sulit ba to o hindi. Pero tulad nga ng sabi ko, mahilig akong kumain sa labas. Kaya nag-hustle ako para may extra allowance. Try ko naman kaya magpamasahe next time. Nakauwi na rin guys. Grabe, sobrang haggard. Makapagod. Iba talaga pag tuloy yung trabaho mo. Tapos nagdagdag pa itong content na to. Baka naman, di ba? Pero okay lang. Taste lang muna hanggang malay mo. Subukan ko lang. Pero so far maganda naman yung start ko. Mukhang mabilis nga ata kasi umabot na tayo ng almost 8K. Wala pang isang buwan. Sana patuloy yung ano na to, momentum. Thank you sa support. Bye.